alagaan ko mga anak nila. Gasto sa mga anak nila. Alawa sa mga anak nila. Ako nagtitinda ako, sir. Parang hindi marunong tumanaw ng utang loob nung sila inaalagaan mo. Nanay po ako, hindi po ako ganun sinasabi nila. Kaya humingi po ako ng tulong sa inyo, sir. Nabigyan ba ako ng histesya sa mga anak ko? Kasi ako, hindi ako katulad nila ng lalakas ng loob nila ng palit-palit ng asawa ko. Nakakainit ng ulo. Pinakamasakit ay yung verbal at emotional ang epekto sa iyo ay parang ikay nasisira, nadudurog. Tayo po mga Pilipino, una sa lahat, mapagmahal po tayo pagdating sa mga matatanda. Bekot, hindi ko maintindihan kung bakit may mga anak na hindi po maganda ang dating. Ako po ay nagpunta dito kay Sir Bentol po para humingi ng tulong tungkol sa anak ko na dalawa, na si Veronica Quino na sa Singapore at si Charito Quino na nasa Cavite. Humingi po ako ng tulong kasi may sakit po ako. Gusto ko magpagamot, gusto ko magpagaling, kaya nakiusap ako sa inyong dalawa. Tulungan ninyo ako, magkapatid, na magaling ako. Huwag na ninyo tigilan yung mga pamilya ko kasi said na kami mula nung nag-ospital ako. Hindi ba ninyo naisip noon nag-alaga ako ng mga anak ninyo? Nag-alaga ako ng mga anak ninyo. Tapos, nung nakawanan ninyong anak ninyo, baliwala na ako. Tapos wala nung sinasabi ninyo. Marami ang makapagpatunay niyan kahit na mag-service si Tulfo sa pinanggalingan namin. Kung anong klase ako gina. Tapos kayo magsalita sa akin, gano'n na lang. Well, narinig niyo na po ang istorya po ni Lola. Hindi ko na pamahabain. Kaya lang ito ay medyo masakit at medyo hindi po maganda pakinggan. Tayo po mga Pilipino, una sa lahat, mapagmahal po tayo pagdating sa mga matatanda. Bekot, hindi ko maintindihan kung bakit may mga anak na hindi po maganda ang dating. Kahit na ho yung anong mali ng inyong magulang, kung wala sa inyong magulang, wala po kayo sa mundong ito. Nakausap ko po kahapon yung apo ni Lola Conchita. Inamin po sa akin mismo, matagal na raw po nilang intinakwil itong si Lola Conchita dahil na masasakit daw ang ginawa nito sa kanila. Ayon po sa apo, nakakainit ng ulo, mga bossing. Dati raw, pinapadalhan daw naman nila ng pera si Lola Conchita, subalit itinigil nila matapos naman daw itong sinabi po nila na nilimas daw at kinuha raw ni Lola Conchita ang alahas ng kanilang pamilya. Ito po yung mga akusasyon na kinakailangan po patunayan. Hindi po kami basta-basta nakikinig sa mga salita na wala po kayong patunay. Pero pamilya po ito. Asiwa pong kumuha ho ng gatong klaseng sumbong kasi pampamilya po. Kaya lang importante malaman po ninyo. Ang ganitong klase ay para makita nyo, ganito ba kayo sa pamilya nyo? Ganito ba ang pagtrato ninyo sa mga magulang ninyo? Totoo ba ito mga sinasabi nila sa iyo? Yung sa totoo po, sir, yung sinasabi nilang alahas, hindi ko po yung kinuha sa lagayan nila. Mayroon sila istakan ng mga gamit. Ako, hindi ko po alam yun. Okay. Akala ko, laruan yun ng mga anak niya. Pero isa lang naman yun, yung parang kwentas na akala ko nga hindi totoo. Ito po yung nangyari nung kayo dinala sa Singapore? Opo. Kasi naglaga ako ng anak siya. Nag-alaga ka ng anak niya. Opo, Pagkatapos inakusahan ka Ngayon po, ang alahas na yun, hindi ko alam na totoo. Ang tagal ko pa sa kanila, 7 buwan ako eh. Hindi ko naman na hinahanap nila. Kala ko nga, laruan ng mga bata nandun sa istaka nila. Okay, Ngayon, pag uwi ko po, kasi inintay ko kung hanapin nila, wala naman. Kaya umuwi ako ng Pilipinas. Dala-dala ko po yung pinatingnan ko tunay. Kaya lang po, sa oras na po na yun, kailangan ko talagang pera kasi nung doon po ako, 4,000 lang binigay nila. Ang laki ng bayaran ko doon sa anak ko nagkasakit. Yung sinasabi nilang bahay, pinaalam ko rin sa kanya nga, ibibinta ko, dahil igagamot ko doon sa kapatid niya. Na may leukemia? Opo. Ngayon, pumayag naman siya. Ang sinagot nila sa akin, bahala kayo kung gusto niyo maghirap. Ang sa akin naman po, sir, kasi yung anak ko, nung hinimatay po yun, hinawakan niya yung kamay ko. Tapos, sabi sa akin ay, tulungan niyo ako, gusto ko papabuhay. Yung nagsagot niya sa akin. Kaya, okay, sige, Nay. kasi akong
Sabi ko, binta ko na lang ating paggamot. Ayun, Okay, pinayo okay, sa akin fine. ng doktor na uwi ninyo yun na sa probinsya Okay, nyo na sige. may sariwa ang mga Pagkain. hangin ulang polusyon. Okay. Kung dito lang, hindi Alright, gagaling ang anak mo. Okay, Sabi Lola. niya gano'n sa Sige, akin. Lola. Ay, ginawa ko po yun. Okay, sige, sige. Okay ka na. Hinga, ha? Hinga. Ayaw ko magsentimento kayo. Relax, Yan relax. sila sa akin. Ay, mga anak na niligaan ko. Ang pinakadala nung nilagaan ko, mga anak nila, paggasto sa mga anak nila. Sige. Alawa sa mga anak nila, ako nagtitinda ako, sir. Okay, sige. Ito yung problema natin, Lola, na parang hindi marunong tumanaw ng utang luloob nang sila inaalagaan mo. Bakit po ganun ang galit po sa inyo? Parang hindi po maganda. Hindi ko po alam kasi galit sila sa pangalawang pamilya ko kasi mas gusto ko pa daw dito tumira. Okay, Kaysa parang, sa kanila. parang naghihinanakit sila na dahil Opo, may sir, pangalawang kasi- pamilya kayo. Sila ba yung unang pamilya ninyo? Kasi gusto ko pa sa kanila kasi walang pera sa kanila na pakisama nila sa akin unang kwento. Okay. Sige. Sige. Ganito, Lola. Relax, ano? Kayo nag-aalaga ng anak mong may sakit na may leukemia. Kayo po'y may sakit din. Ngayon, kasalukuyan. Ayun lang po ako tatlong beses na po ako nagkasit. Pangatlo ngayon, di nila man ako iniintindi yung anak ko nang may sakit yung nang nagsuporta sa akin. Okay, ganito Lola. Alam niyo Lola, baka hindi niyo alam pag yung mga matatanda kapareho ninyo. May mga gustong maglabas ng batas sa Kongreso niyan, elderly abuse or elderly neglect, pagpapabaya or pang-aabuso sa mga matatanda. Parang ganun po sa inyo. Subalit, mas magandang marinig natin dito ang Secretary ng DSWD. Ito, mabait to, magaling to. Secretary Rex Gatchalian. Unang issue, syempre importante sa amin yung narinig ko kagad na may nagpapagamot ng Opo, leukemia. At si nanay mismo may sakit din. Yun yung immediate na gusto natin mabigyan ng pansin kaagad, mapuunan ng assistance. Then more than anything, importante yung ma-deliver muna natin yung medical assistance, di ba? Tama. Kasi ano yun baka mapano pa yung mga pasyente natin Okay. Dalawa sila Una yon, para makakasigurado kayo na yung DSWD will extend all the necessary assistance para mabigyan sila ng tulong sa kanilang mga hinaharap na gastusing medical. Pangalawa, yung issue naman ng pang-aabuso, kasi yung word na pang-aabuso, maraming taong iniisip talagang sinaktan mo. Pero yung pinabayaan mo, hindi mo inaruga, halos you left the person for dead, so to speak. Di ba? Hindi tama yun Then, hindi nga, kahit na may mga iba't ibang mga ordinansa at batas na nagtumutukoy na dapat pinangangalagaan, pinoprotektahan natin ang mga vulnerable na mamamayan natin. At kasama doon ang mga senior citizen natin. Hindi man explicit lang na senior citizen nakalagay, pero sa talaan ng DSWD, ang vulnerable sector, kasama dyan ang senior citizen. Special love and special attention ang binibigay sa kanila. So, ang pangalawa natin gagawin, yung mga social worker na papadala namin, susuriin din yung buong storya. Tama ka, Ben, kanina nakinig ko na parang may alitan di ba? May akusasyon. Pero yung kailangan namin makita doon is yung area ng pang-aabuso, yung pinabayaan, yung parang ang dating sa akin kasi left for dead Paulit-ulit ko sasabihin yun Yes. Yung parang itinuring na nila na hindi ka mag-anak, hindi nila magulang, tapos pinabayaan na lang, bahala ka na sa buhay mo. Parang gano'n ang dating sa akin Exactly. Which in my book is maling-mali. No matter what conflict it is. The protection ng vulnerable citizens natin, pati ng mga senior citizen natin, dapat continuous yan. Kasi, like I said, Ben, ang abuso, iba't ibang anyo Tama. ang pwedeng mangyari. Pwede yung sinaktan mo, verbal, physical. Emotional. Pero para sa akin, yung ganyan na nangyari, yung parang tinaboy mo, parang patay na sa mata ko, tapos bahala ka na sa buhay mo. Para sa akin, pang-aabuso rin yan ng vulnerable nating mga mamamayan at maling-mali yan. Yes, tama po kayo. Okay, Secretary Rex, Lola Conchita, gusto mo makausap si Rex Gatchalian? Sir, tulungan niyo po ako. Talagang po, kahit saan ko sa, yung katanong niyo mong kilala namin, kung ano kasing nanay po ako, hindi po ako ganun sinasabi nila. Kaya humingi po ako ng tulong sa inyo, sir. Nabigyan ba ako ng justisya sa mga anak ko. Mayroon pa ako isang anak na ako magsalita, masakit din. Pero hindi ko pa nakausap. Opo, kahit mag-ibig ko kayo, magtanong kayo kung anong klaseng ugali po ako sa mga apo ko. Hindi ko sila inanong.
Kahit sa mga anak ko, nabiyuda ako noon. Bata pa ako, 28. Paano gagawin ko sa kanila? Katulong lang ang kaya ko ng trabaho, kaya binigay ko muna doon sa kumari ko. Pero napupuntahan ko rin sila, hindi ko sila pinaampun. Kahit na mag-imbista ang gapo sila. Okay. Kasi ako, hindi ako katulad nila ng lalakas ng loob nila palit-palit ng asawa. Lola, relax ka lang. Okay na tayo dyan. Cargo ka na namin, ha? Gagawa Thank you tayo ng po, paraan. Sige. Huwag ka muna maging emotional. Inumin mo ang tubig mo, ha? Okay, nakahanda na tayo. Nakatimbre ka na, ha? So, yung mga anak mo na yan, kung nakikinig, nanonood ngayon, sigurado manonood, mamamatay sa hiya. Okay? Opo, sir. Sisiguraduhin namin hanggang sa pintuan ng iyong pamamahay lahat na pribilehyo na makuha mo bilang senior citizen na inaaruga. Walang karapatan ng sino man sa lipunan na medyo pang-aabuso, marami, physical pang-abusong emotional, verbal. Pinakamasakit ay yung verbal at emotional ang epekto sa iyo, parang ikay nasisira, nadudurog. Huwag po kayo masyadong magalit kasi sisiguraduhin magiging miserable yung buhay naman yan. Kakalagkarin ko yung mga anak mo sa harapan mo. Ipagtatanggol ka namin. Okay? Thank you po, sir. Pag ang magulang ninyo, hinayaan ninyo, kayong mga anak na nagkukulang, kung wala kayong pakialam, lalo na yung sinasabi ng apo, wala na kaming pakialam dyan. Ganito yan, ganyan. Sabi ng mama ko, makikita nyo, may balik. Sisiguraduhin ko na sa parting to, pagbabayaran nyo, may mga bagay na, magiging miserable yung buhay ninyo. Tandaan, pag matanda, ginanito nyo, naku po, Sus Mario Josep. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, nakikinig. Ibinabahagi po sa inyo mga totoong tao, totoong mga pangyayari sa ating lipunan. Ito po yung mga hamon na bagay na pinakikinggan, sinusuri, iniimbestigahan, ginagawan, hinahanapan po ng solusyon dahil ang pambansang sumbungan, yung serbisyo, tulong, may tatak. Iba po yung tatak. Tatak, bitag. Si Ben Tulfo po ako. Tatak, Tulfo. Ito po yung hashtag, ibabitag mo.